Magandang hapon mga kababayan, nandito po tayo ngayon sa San Jose, Cebu City. Cebu City. By the way mga kababayan, ito na mga kababayan ha. Itong Congress, tinatawag nilang quad. Ha? Tinatawag for quad. Ha? Itong apat na kongresista ito, malaki ang binibayad nito sa kanila. Sila apat ang nilalagay upang habulin ang mga Duterte. Yan ang totoo mga kababayan. By the way mga kababayan, kung hindi pa ka nakasubscribe sa aking channel, pasubscribe naman. Kung baguhan pa ka sa aking channel, pasubscribe naman. Palike and share ang ating video para madagdagan ang ating mga subscriber. Pero kung labag naman sa iyong kalabuan, mabigat sa inyong kalooban na pag-subscribe sa akin, nagpapasalamat pa rin ako na nanonood ka sa aking channel. Yun mga kababayan ang pagpapasalamat ko sa inyo. So by the way mga kabayan, total hindi naman ako ito ako aminin ko, baguhan pa ako. Pila lang subscriber ko, 63. So malayo-layo pa ako sa katotohanan, pero naniwala ko nandiyan ang Panginoon para sa akin. So maabot ko rin kung ano ang itinatakda ng YouTube para sa akin. So by the way mga kababayan, nagpasalamat ako sa inyo na nandyan kayo. So, ang ating talakayan mga kababayan, itong Congress hearing na hindi pa natatapos, kinonik naman ang Pogo, kinonik si Duterte, kinonik si Harry Roque. Ito ang mga kaganapan mga kababayan. Ni-read nila ang Pogo. Kasi, ang Pogo yung iba hindi na nagre-renew ng license nila. Kasi, lagaya na ang tira lagaya na. Kasi ang mga secretaries mga sekretaris paubos, kanya-kanya na lang sa diskarte para makapira. So kaya ang Pogo hindi na nag-renew. Hindi na nag-renew. Doon lang sila magbayad sa mga sekretaris. Ngayon inimbestigahan. Kinonik ang Pogo. Will win dayon Lucky Star. Lucky Star 99. Itong will win, ito ang inabogado ni Harry Roque. Kailan pa ka isa ng abogado na makukulong ka? Isa kang abogado na makukulong ka. Kaya dapat itong congressman na ito, parang mga abogado yata ito. Parang mga abogado yata pa rin ito. Hindi marunong tumanggap na katotohanan kasi yung gusto nila yung masunod doon. Paday, continue ang investigation hanggang ngayon para may makita sila na si Duterte makunik nila sa Pogo, para mapagsabi sila na ang ginagawa ni Duterte ay isang kamalian. Mga congressman, hindi lang kayo nakadikit kay Duterte, nakadikit lang kay Duterte panahon ni Duterte, pero hindi kayo nagkaroon ng pera kasi stricto si Duterte. Yan ang totoo mga kababayan, di ba? Stricto si Duterte sa kanyang mga sekretaris. Gawin niyo ang lahat para sa taong bayan. Pero once makaamoy ako ng isang bagay na hindi maganda, talagang mag-resign ka na lang kaysa mapahiya ka sa taong bayan. Talagang papahiyain kita. Kaya itong mga congressman na to, itong apat, hinahabol talaga yung Duterte kasi ngayon na sila nagkapira di ba? Kaya bawat anong sabi ng kanilang highest rank, tutugon sila kasi may pira yan pira-pira lang. Sila ang gumagawa ng batas dyan. Pero bakit mayroon pang illegal? Kaya ang Pogo ngayon continue naman, wala naman, hindi na pinagbawal. Bakit? 2 years na ang nakaraan, si Duterte pa rin ang mamahala sa Pogo. Kung ano meron kang Duterte, dyan, kung nasan ang term niya, dyan lang ang kanyang kapangyarihan. 2 years na. So nasa inyo na. Katapos doon, i-connect ninyo si Duterte. Anong meron? So ibig sabihin, papagsakin ninyo si Duterte, pilit ninyong pinabagsak si Duterte para magkaroon kayo ng kapangyarihan dyan at continue inyong happiness. Di ba? Yun ang totoo. Kasi alam nyo na ngayong 2028, mahina ang manok ninyo.
Kaya ginagawa ninyo ang paraan para magkapira kayo ang iyong amo. Ha? Remember? Ha? Remember, 92 billion sa PhilHealth. Iinita na. Ha? Pero tingnan mo, puntahan mo sa ospital. Ang mga tao member ng PhilHealth umiiyak pa rin. Pero may 92 billion excess money ng PhilHealth hindi nyo binigay. Ha? Dapat palakihin niyo ang coverage ng PhilHealth. Gawin niyo ng 200,000. Depende sa kaso niya, di ba? Pero bakit ngayon may 292 billion? Kalaing pera niyan, tapos pinag-inintay niyo sa Newland, hindi niyo man lang nilagyan kung saan anong paglalagyan. Ginagawa niyo lang savings. So, ibig sabihin, walang patutunguhan ang pera na 92 billion. Diba? Yan ang totoo mga kabayan. Kaya itong mga congressman na ito, atat na atat talaga na si Bangag ay palaging Pangulo. Kasi, trip-trip yan eh. Tingnan mo nga. Ha? Kumpirin mo sa isang taong natural, hindi Bangag, at sa isang taong Bangag, palaging gumagamit. Tingnan mo ang kanyang mukha. Ha? Tingnan mo ang reaksyon ng kanyang mukha, habit ng kanyang pagkatao. Meron, di ba? Mayroon pagkana. Magsasalita siya. Pinaganon pa. So, anong tawag doon? Tama. Ha? Nagtama ka. So, nabangag ka dahil dyan. So, kaya wala tayong magawa mga kabayan kung ganito na mapiramente ang klaseng pagkatao ng ating presidente. Kaya pwede na natin yan na ngayon kagulo na ang Davao. So sabay tayo doon, Davao. Kagulo na. Paglaban natin ang karapatan natin. So by the way mga kababayan, hanggang dito na lang po mga kababayan. So maraming salamat sa inyong suporta. God is good all the time. All the time God is good. Salamat sa pasuporta mo sa aking video. Maraming salamat mga kababayan sa inyong suporta. Wala ako ngayon kung wala kayo. God is good all the time. All the time God is good, pitching your kaninyong tanan. Mga kababayan ko.